May dalawang anak. Ang bunso ng anak, si Joven, ay matigas ang ulo at si Carly naman ang pangalan na anak. Habang sila ay kumakain, may sinabi ang bunsong anak sa kanyang tatay. Pa, naggusto na po ako ilingin. Ano yan, anak? Gusto ko na pong kunin ang pati ko sa mana. Ano? Joven, anong sinasabi mo? Buhay pa si Papa. Hindi pa oras para pag-usapan yan. Pero ako may-ari ng pati ko, di ba? Gusto ko na maranasan ang tunay na buhay sa labas. Sawa na ako makulong sa mga rules mo. Gusto ko na mabuhay sa sarili kong paraan. Pwede pa ba? Kunin ko na yung pati ng mana ko. Ano? Hindi pera ang sagot sa hinahanap mong kaligayahan. Kundi gabay at Pagod na ako sa mga sermon ko pa. Hindi ko malalaman yun hanggat hindi ko sinusubukan. Malaki na ako at kaya ko na mabuhay mag-isa. Malungkot ang ama, ngunit ibinigay pa rin niya ang bahagi ng mana ng bunsong anak. At masaya naman itong umalis. Pa, bakit mo ang gawin niya ito? Anak, minsan, kailangan nilang matutunan ang leksyon sa sarili nilang paraan. Alam niyo ba kung ano ang ginawa ng bunsong anak? Hindi siya nag-ipon. Sa halip, ginamit niya lahat ng pera sa mga mamahaling damit, sa kasiyahan, at sa mga bagay na hindi naman mahalaga. Grabe, ngayon ako nagkaroon ng ganitong malang pera. Dapat i-enjoy ko na to. Tara, trip pa naman kami. Kaya nga, minsan na tayo makakasama eh. Enjoy natin to. Yes, tara na. Excited na ako. Wala po ba na ba? Ako ba ang lahat? Mula ang mamay na pinanyan sa kanyang ama, sila ay pumunta sa isang sikat na mall at binili ang mga magustuhan. Good day, sir. Ano pong hanap nyo? Meron po kaming high class na sapatos at mukhang bagay sa mga paa nyo. Eh, yes po, sir. Tama siya. At alam niyo po ba, limited edition lang po. Tara pre, magsaya naman tayo. Matagal na ako hindi nakapag-jamming sa bar. Ito, ang ganda, pang forma, pang outfit check. Oo, Rebel, no? Bilhin kayo tayo ng iPhone 16 pang picture-picture. Ang total po, sir, 150,000 po. Akin na yan. Ang mahalaga, astig ako. Pagkatapos, kasama ang kanyang mga kaibigan, sila naman ay nag-aliw at nagpakalasing. Hoy, kaya ng bote dyan. Ikaw rin ang bahala. Wala, walang problema. Sagot ko na yan, ang bahala. Nagpatuloy ang kanilang kasiyahan. Sa bahay, naglalaro si Joven ng online games gamit ang bagong gaming setup niya. Ang ganda ng setup ng rank cake ko. Ngayon, ibili ako ng pinakamalakas na skin at maraming diamond. Nagtapap siya ng 10,000 sa laro. Ilang oras pa, natalo siya sa ranking. Ano ba yan, pre? Natalo tayo. Isa pa nga. Sige, okay lang yan. Marami pa naman ang pera. Tara, laro pa tayo isa. Tapos bilhin na rin tayo skin. Ako din, Joven. Bilhin mo ako ng skin. Ako rin! Pabili rin ako ng skin! Ano, pre? Ano, game pa tayo mamaya? Bro, sorry. Pero may bagong laging tropa. Maghanap ka na ng bagong mong kaibigan. Wala ka namang pera. Oo nga! At saka wala na akong magpapala sa'yo. Kinaibigan ka lang naman namin kasi magpera ka noon. Dahil sa kanyang luho, hindi niya namalayan na mabilis na naubos ang kanyang pera at iniwan siya ng lahat ng kanyang kaibigan. Naubos yung mga akong pera niya. Iwan siya ng mga kaibigan niya. Lagi ko lang iwan. Hindi lang yung anak, dumating pa ang isang malaking problema. Nang maubos na ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa kanilang bayan. Kaya siya ay nagsimulang maghirap. Nakita niya ang kanyang sitwasyon na wala nang makain at walang matutuluyan. Kaya naman, naisipan niya maghanap ng trabaho. Sa kanyang paghahanap, nakita niya ang dalawang mag-asawa na nagpapakain ng baboy. Agad niyang kinausap at nagtanong. Magandang umaga po. Tumatanggap po ba kayo ng trabaho? Kahit anong trabaho pa po, gagawin ko. Saan ka galing, Iho? Parang di mo kaya ang ganitong trabaho. Nagpatingin ang bunsong anak sa kulungan ng mga baboy. Mabaho, madumi, at hindi niya akalain na abot siya sa ganitong sitwasyon. Galing po ako ng suit. Marami po akong pera noon. Pero naubos ko na po. Kaya naman pala eh. Sige, gusto mong magtrabaho?
nila sa pagpapakain ng baboy. Sa tindi ng kanyang gutom, ay walang nagbibigay sa kanya, halos kainin na niya ang pagkain ng baboy habang pinagmamasdan ito. Bro, mga gusto mo kumain ng pagkain ng baboy ah. Ha? Hindi naman eh. Huwag mo kaya. Dati rin nga ang gutom. Kaya ang trabaho dito eh. Ang hirap ng buhay, di ba? Oo, dati. Iniisip ko, masaya ng buhay kapag may pera. Ngayon, may pagkain. Wala akong pambili. Kung gusto mo mabuhay dito, matuto kang magtiis. Minsan, yan lang ang pagkain na meron tayo. Doon niya naalala ang tahanan niya at ang kanyang ama at ang pagkain sa pagkainan nila. Napagtanto niyang kahit ang mga trabado ng kanyang ama ay hindi nagugutom ng ganito. Kahit isa lang sa mga tao ni Papa, mas maganda pa ang buhay nila sa akin ngayon. Kaya naman, kinabukasan, bago siya nagpaalam sa amin niya at naisip pang hiningi sa kanyang ama. Sir, salamat po sa pagtanggap sa akin, pero kailangan ko na umalis. Alam ko anak, alam mo hindi para sa iyo ang buhay dito. Sana natutunan mo ang tunay na halaga ng buhay. Kasabay ng pagod at gutom, nahihiya ang bunsong anak habang naglalakbay pauwi. Dahil niya ang pagsisisi at kaba. Iniisip niya na baka hindi na siya tanggapin ng kanyang ama. Ngunit malayo pa lamang ay nakita na siya ng kanyang ama. Sa halip, napagalitan, tumakbo ang ama niya at niyakap siya ng mahigpit. Anak? Anak ko! Alam na kung pumayarap si Bilasos nila ang binigay mo. Hanggang ang binisip sa mga trabaho mo. Ano? Hindi anak! Wala akong kailangan bayaran. Ang mahalaga, bumalik ka na! Labis ang tuwa ng ama sa pagbabalik ng kanyang bunsong anak. Kaya naman, taladanda ito ng salo-salo. Maganda kayo ng salo-salo. Ang anak kong nawala ay bumalik na. Sige po, ano susunod? Habang nagdidiwang ang lahat, ang pangalan na anak ay umuwi galing sa maghapong pagtatrabaho at narinig niya ang tugtugan. Galit at selos ang naramdaman ng pangalan na anak, kaya dagyang pinuntahan ang kanyang ama. Batid niya ang naramdaman ng kanyang pangalan na anak, kaya naman, pinaunawa niya ito ng may pagmamahal. Pa, hindi ako makapaniwala. Ako ang laging dito, nagtatrabaho, sumusunod sa lahat ng utos mo, pero kailan mo ako binigyan ng ganyang pagtrato? Anak, lagi kitang kasama, at lahat ng akin ay sa'yo rin. Pero hindi mo ba naiintindihan? Ang kapatid mo ay nawala, ngunit ngayon ay bumalik na. Dapat tayong magdiwang. Mula ito sa Biblia na tinatawag natin parabola at ang nagkwento ay walang iba kundi si Jesus. Ang aral sa kwentong nalaman natin ay tulad ng pagmamahal na pinakita ng Ama sa kanyang anak, yun din ang pag-ibig na makikita natin sa Panginoon na kahit makagawa man tayo ng mali, hindi na magbabago ang pagmamahal ng Diyos.